Ngayong gabi, Pakiramdam mo ba naligaw ka ng landas? I am falling into immorality, jumping from one relationship to another, thinking that this would satisfy me. Nakikita nga nila yung asawa ko na hindi good provider, kaya po sila naiinis sa akin. Kung ano po yung mahawakan ko mga bagay-bagay, itinatapon ko po sa kanya, binabato ko sa kanya. Lumaki akong pasaway. Isa na nga doon, napasama ako sa kung saan saang fraternity. it's time to take a detour para sa Daan ng pagbabago. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Jamie, bilang leader sa church and a counselor, ano ang mga problema ng mga youth na na-encounter mo? Nako, Peter, marami-rami yan. Pero yung pinaka-top talaga na usual naririnig ko, love life. Love Yan. life. At Oo. saka, yung talagang looking for love sa isang tao. Kaya end up, kulang sila. And of course, yung unforgiveness din talaga. Yan ang isa sa mga problema talaga ng kabataan. Those are critical issues because they can make or break you. Lalo na kung in love ka doon sa isang person and then hindi siya nag-reciprocate. Ang hirap nun. Hindi na ibabalik yung love. Oo. Kaya miserable, feeling miserable tuloy Kaya sila. nga. Lahat tayo ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Or in one way or another, naligaw ng landas sa buhay. Dumaan ako sa pagna-nightclub, pambababae. I had my moments, lost moments, kumbaga. And they were meaningless days. But I thought na this was the life, you know? Have your fun and then, sige lang, then uwi ka na. Pero wala. You end up empty. Yes. Dati nasa club ka, ngayon naman ay, nako. Iisang club lang. Kasi Oo. lahat yung club sa Rojas Boulevard, pinuntahan ko yun eh. Ngayon, iisang club lang, the 700. Yes! The 700 Club Asia. Yan ang pinaka-life-changing talaga, no? Totoo nga na kay Jesus talaga natin matatagpuan ang daan ng pagbabago. Yan din ang napatunayan ni PJ. Panoorin natin ang kanyang kwento. Pinaka naging tanong ko sa isip at puso ko noon, bakit kami hinayaan ng Panginoon na dumaan sa ganong sitwasyon? Puot at bighati. Yan ang nabuo sa puso ni PJ dahil sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ama. Growing up, na may inggit, nakikita yung ibang pamilya na buo, nakikita yung ibang mga bata na kasama nila yung mga magulang nila, tatay nila. Sa tagal ng panahon na hindi ko siya nakikita, hindi nakakasama, lumalaki na lumalaki yung inggit ko, lumalaki na lumalaki yung galit ko. Bagamat ganito ang kanyang karanasan, naging malaking tulong ang pagmamahal ng kanyang ina at lola. Ang laging sinasabi ng mama namin kapag aalis na siya, kapag babiyahe na siya ng Manila ay magpakatino kami, makinig kami sa aming lola, maging mabuting bata kami. Nandito ako ngayon kasi siya yung ginamit ng Panginoon na instrumento para makarating ako kung nasaan ako ngayon. Lumipas ang ilang taon, pilit na hinanap ni PJ ang kakulangan sa kanyang sarili sa piling ng kanyang mga barkada at pagbibisyo. Naiintindihan nila ako, nasasamahan nila ako, nakakwentuhan ko sila ng problema ko. Yung pakiramdam mo na you belong, doon ko nahanap sa kanila eh. So kahit na lumaki kami sa pagmamahal at disiplina ng aming lola, masasabi ko na kulang pa rin eh. Lumaki akong pasaway. Isa na nga doon, napasama ako sa kung saan saang fraternity. Doon ako natutong manigarilyo. Doon ako natutong uminom. Sa pag-aakalang ito ang bubuo sa kanyang pagkatao, isang kaisipan ang nabuo kay PJ. Nasabi ko sa sarili ko, ganito na lang ba ako? Magiging katulad din lang ba ako ng buhay na kung paano ako lumaki? Hindi hinahayaan ng Panginoon na sumunod lang ako sa yapak na pinanggalingan ko, kundi magbago din yung buhay ko. Kaya nagkaroon din ng urge sa puso ko na baguhin yung aking tinatahak na daan. Minsan ay naimbitahan si PJ sa isang youth camp ng church. Naging paraan ito upang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sinabi ng speaker na, your struggles today will be your strength tomorrow. So napalook back ako doon sa nakalipas ko, lumaki sa broken family, lumaki sa inggit, lumaki sa galit. At nasabi ko sa sarili ko, pwedeng gamitin ng Panginoon yun. But it is so different when you have Jesus in your life
than having Him not. Pagkasama mo ang Panginoon, alam mong mas kakayanin mo at alam mong patungo ito sa magandang purpose niya. Sa tulong ng kasamahan sa simbahan ay natutunan ni PJ ang magpatawad at iwan ang dating pamumuhay. Niyakap niya ang bagong pagkatao kay Jesus. Di nagtagal ay isang biyayang maituturing ni PJ ang pagkikita nila ng kanyang ama. I think yung mga unang salita ng tatay ko nung nagkita kami, na-miss ko kayo. Pasensya na sa tagal ng panahon na nawala ako sa inyo. Ang laki ng iginaan ng pakiramdam ko nung tagpo na yun. Tapos nung nakita ko siya at niyakap niya ako, parang doon lang ako nakaupo. Parang doon lang ako nakapahinga. Sa tulong ng Panginoon, naging buo ang pagkatao ni PJ. Kaya naman masaya siyang nag-aral sa Bible School hanggang sa maging isang full-time pastor. Serving the Lord God is really not easy. Hindi madaling maglingkod sa Panginoon, but it is worth it. Nagkaroon ako ng vision, nagkaroon ako ng sistema sa buhay ko kung anong gagawin ko. And I have one goal in life, and that is to serve the Lord God. Taong 2011, nakasal si PJ sa kanyang kasintahang si Mary Grace at nagbunga ito ng 3 anak. I think that's the start of my breakthrough nung ikinasal ako sa aking misis, si Mary Grace. Ang dami kong pangarap para sa aking sarili at sa aking pamilya. Gusto kong lumaki yung mga anak ko sa disiplina, sa pagmamahal, at sa protection ko na hindi ko naranasan nung ako ay lumalaki. Ngayon, bilang ama ng tahanan, napatunayan ni PJ mula sa Panginoon ang isang mahalagang aral. Jesus is the God of restoration. Kahit gaano ka dilim, kahit gaano ka pangit, kahit gaano kasama yung pinanggalingan mo, God can restore you. And I've experienced that personally. When I came to serve the Lord God, ang palaging impression sa akin ng Panginoon, you are never fatherless. All these years, I am your father. I have protected you, I am loving you, and I am with you through all your journeys. My Father in heaven is my Father. The restoration of PJ could only happen after he completely surrendered his life to the Lord, and he decided in his heart to forgive his papa. Kasi kung hindi ka makamove on, paano ka marirestore from the pains and aches of the past? Right. I love the word. Sabi niya doon, God is a God of restoration. Diba na kahit ang pangit ng past, ano man ang nakaraan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. At maganda rin na ikaw mismo ay magpatawad din ng iba. Tama. We receive forgiveness from the Lord, so we too can give forgiveness unto others. And perhaps that's your story, na merong kang hurt sa iyong puso and you've been carrying this unforgiveness for so many years. Well, today, it's about time you let that go. And if you have difficulty letting it go, what you need to do first is to surrender your own heart and offer it to the Lordship of Jesus Christ. And when He lives and reigns in your heart, you will be able to have the grace to release forgiveness. If that is your desire, then pray with us this simple prayer, isang maikling panalangin na manggagaling sa puso nyo. Let's pray. Just say, Dear Jesus, Lord, for many years I've been carrying this pain, this memory of my past. For many years I've been imprisoned, Lord, with this, and I cannot seem to break through. But today, Lord, I feel that this is the day that you want to set me free. That this is the moment and the hour, Lord, that I will come and give my life completely into your hands, that you may do with it as you please. So right now, Lord, I come to you and I ask for your help, Lord. I humble myself and I ask you to forgive me, Lord. Would you come in to my heart, be the Lord of my life, be my Savior, be the God that will take my heart, and Lord, whatever it is that you want to change in me, baguhin mo, Panginoon. I give you the freedom to work inside of me. I want to live a life that is pleasing unto you. Lord, thank you that you went to the cross, and on that cross, you took all of my sins away, and you've given me this new freedom, the freedom to be able also to forgive those that have hurt me in the past. So today, Lord, I choose you. Lord, help me
Journey with me into the future that you have purpose for my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Sumabay ka ba sa aming dasal at taos-puso mong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas? Ikaw ay nasa daan ng pagbabago. At good news, ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Please text yes, space your name, space your location, at ipadala mo lang yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Samantala sa susunod nating kwento, hangad din ni Edna na makita at lumakad sa daan ng pagbabago. Para kasing lubak-lubak na ang daan ng kanyang buhay dahil sa matinding pagsubok. Ano-ano kayang pagsubok ang kanyang hinarap at paano nagbago ang kanyang buhay? Let's watch her story. Tunay at matamis na pagmamahal ang nais ni Edna sa kanyang buhay. Subalit kabaligtaran ang kanyang naranasan. Pero dumating sa point po nung may mga anak na kami, naging mabisi siya. Tapos po yung lahat na ng sugal, doon po. Nakikita nga nila yung asawa ko na hindi good provider. Kaya po sila naiinis sa akin. Uuwi sa araw na sweldo, inaasahan ko na may sweldo, wala pala. Doon po yung kung ano po yung mahawakan ko mga bagay-bagay, itinatapon ko po sa kanya, binabato ko sa kanya. Upang masustentuhan ang pamilya, nagtrabaho si Edna bilang labandera. Bakit ganito ako naghihirap? Yung paghihirap na kakulangan nga pa ng financially, nagpapaalila po ako sa mga kapatid ko. Naawa ako sa sarili ko. Minsay na pagbubuntunan ng puot ni Edna ang mga anak. Dahil nga po sa sitwasyon namin, siyempre mainit yung ulo mo. Kaya nga, yun nga po si Mister, hindi mo nga po maasahan talaga. Ang nagiging panggising ko sa mga anak ko, yung mumura ako, yung mga ganun. Taong 2013, pumanaw ang asawa ni Edna at nagsimulang lumambot ang kanyang puso. Humingi po ako ng tawad sa kanya at yung mga pagkakasala din po niya na nagawa niya, yung mga kakulangan niya, pinatawad ko na rin po siya sa yung ganun. At nagpatawaran po kami dalawa bago po siya pumanaw. Masaya po yung heart ko na hindi po talaga pwedeng, walang kabayaran. Priceless po yung joy. Iba po talaga yung nag-forgive ka sa isang tao na masaya. Magaang po ang pagtanggap ko. Wala po tayong magagawa kapag siyang nagbigay ng buhay natin, siya rin na may karapatan na kumuha. Taong 2016, sa tulong ng isang misyonero ay nakilala ni Edna ang Panginoong Jesus. Na-encounter ko po na talagang totoo at seryoso. Doon ko po nalaman yung purpose ang Lord sa akin. Kaagapay ang Panginoong Jesus, unti-unting nagbago ang buhay ni Edna. Mula sa pusong bato ay nagkaroon ng malambot na pusong mapagmahal. Ipinadama niya ito sa pamilya maging sa kanyang kapwa. Lumalaki po na bilang nanay nila na bilang Kristiyano, nagsaserve po sa Panginoon, nandoon po yung prayer. Ang pinaghugutan ko po ng kalakasan ng loob is si Lord po. Sabi nga po, hindi niya tayo pababayaan, ni iwan. Ngayon, isang misyonero si Edna sa lugar ng Haen, Nueva Ecija. Mula sa masalimuot at masakit na nakaraan, dala-dala ni Edna ang bagong pag-asa na nagmumula sa Diyos. Maipahayag yung pagmamahal ng Panginoon sa mga kapatid ko po na wala pang personal na relasyon at papaano niya ako binago. Sabi nga, yung testing and trials, binigay lang po sa atin yan para kung paano yung maging attitude mo kung anong gagawin mo. Maging good example na may pakita ko sa kanila na yung pagkakaiba nung wala ka sa Panginoon at sa nandito ka na sa grasya ng Lord. Ako po si Edna Vargas, misyonaryo po ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe, ang ganda naman. Grabe yung story lang, Brother Peter, ni Edna. Nakita ko that the Lord will really change our hearts.
towards the circumstance. Hindi minsan, Lord, baguhin mo naman yung sitwasyon ko. Hindi, babaguhin, Lord, yung puso natin eh. Right. And meron talagang mga problema na ibibigay si Lord sa atin para baguhin tayo. Yeah. And ang ganda lang nun na siguro lesson din to para sa lahat sa atin, sa viewers natin, na magpatawad tayo habang nandyan pa yung asawa natin o yung mga mahal natin sa buhay. yes. Huwag nating hintayin na may mangyari pa o mamatay pa sila, muna sila bago natin sila mapatawad. It's now. The perfect time to forgive is now. That's right. Don't wait until tomorrow. You don't know what tomorrow Yes. brings. So when you have the time to release forgiveness, say it to that person. You will free that person. First of all, you will free yourself, when you do that. Like Edna, are you walking on the road of testing? Remember this verse written in James chapter 1, verses 2 to 5. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings. Imayin mo na! Live TV special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ito ang Facts Report. Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo maiiwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam nyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Ayon naman sa taong bayan kaya tayo baon sa utang ay dahil Wala tayong pera, kaya nangungutang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre gipit yung tao. Kung meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para matugunan din yung mga gastusin sa bahay. Pinakamaganda kasi ng paraan para umiwas sa pagkautang is nag-uumpisa yun sa paano paggastos natin. So babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, isa, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford. Dapat doon yung wastong paggamit ng budget. Alam niya ano yung ginagastos niya, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin. Kasi ang paggastos merong need, merong want yan. Isang para mabuhay, isang para masaya. So, balanse dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag-utang para mabili mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin ma-afford. Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sanhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Yan ang Facts Report. Imayin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings. Imayin mo na! Live TV special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA at sa FB Live at YouTube live streaming ng The 700 Club Asia. Magdodonate ako sa CBN Asia. oh, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Iba na! Iba na po. Icons na Opo. Nagbago na yan. Nandito Kaya ko na po to.
sige. Excuse kayo rito. Ako na po dito. Relax lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Meron ka bang katanungan sa buhay o galit sa Panginoon? Tiyak, relate ka sa kwento ni Albert. Ano kaya ang kanyang mga katanungan at bakit siya nagagalit sa Panginoon? Let's watch his story. Bagamat si Albert ay lumaki sa isang maayos na pamilya sa probinsya, unti-unting nagbago ang kanyang buhay nang makarating sa Maynila. May culture shock. Especially nung pumasok na ako sa school, doon ako pinaka na culture shock eh. Yung mga mura. Nang magsimula sa high school, mas lalong namulat ang kanyang buhay sa makamundong gawain. First time kong makainom ng alak, yun yung panahon na first time kong mag-cutting. Ang saya pala no, pag binibreak mo yung rules, ang saya pala kapag may bagay ka na ginagawa na hindi mo dapat gawin. Ang sarap pala sa feeling nun. I was looking for affection, I was looking for love, for attention from my parents, guidance from them, and during those years, hindi ko yon nakita. Nakita ko na lang yung sarili ko, one day, here I am. Ginagawa ko na yung bagay na to. I am falling into immorality. Jumping from one relationship to another, thinking that this would satisfy me, this would help me feel more love, feel more cared. Malapit sa puso ni Albert ang kanyang lola, kaya nang malamang may sakit na ovarian cancer, ay labis itong nagdamdam. Kalaunan ay pumanaw din siya. The only thing na nafe-feel ko, only thing na nararamdaman ko is galit eh. Galit sa sarili ko at galit kay Lord. Na Lord, hindi ka marunong tumupad sa usapan, sa prayer. Hindi ka mabuting Diyos. Sa ganitong sitwasyon, naimbitahan sa youth service si Albert na naging daan upang makonnect sa isang Bible study. Nakakapagod pala, Lord. Lord, gusto kong isurrender sa iyo yung buhay na meron ako ngayon. Hindi siya perfect, Lord, eh. Madumi eh. Maraming pagkakamali, Lord, pero ito lang yung kaya kong i-offer sa iyo eh. You know, yung clear na sagot ni Lord was, di mo naman kailangan maging perfecto eh. Bago mo ako lapitan, di mo kailangan maging mabuti. Kasi there's really nothing good sa'yo. Sa tulong ng Panginoon, unti-unting nabitawan ni Albert ang kanyang mga bisyo. Naging aktibo siyang naglilingkod sa Diyos. I can't help myself but share this love na na-experience ko, share this forgiveness na na-experience ko from the Lord to other people. Gusto kong i-share din to, gusto kong mag-disciple. I think God allowed me to go through this pain, to go through these sufferings, kasi gusto niya na matulungan ko rin yung mga tao, yung mga students na ganito yung pinagdadaanan. Yung commitment, dun tinuro sa akin ni Lord na you need to commit. And before you can commit to anyone, first you need to commit to me. Diba pa rin talaga eh, it's not something na parang kinikilig ka lang eh. It's something that will satisfy you. Ngayon, may sariling pamilya na si Albert. Bukod sa mapagmahal na asawa, nasumpungan ni Albert ang tunay na makapagsasaya sa kanya. Yung hole in your heart, iba eh. Pag si Lord yung nag-feel nun, hindi ka niya tinitignan sa kung ano yung nakaraan mo, pero tinitignan ka niya sa kung sino ka ngayon. Nakikita ka niya na you are created in His own image. Through Christ, I am someone. So pag may forgiveness, I love that. Pag may forgiveness, dun ka na nagsisimulang makalaya. Tama. Diba, sa lahat ng bigat, it's like you are inside the prison cell, pinapalaya mo yung sarili mo. Lord, I forgive this person. Kasi para sa akin ito, para din sa mga mahal ko sa buhay, lalo para sa'yo. Meron ka bang unforgiveness? No, katulad ng story natin kanina, meron kang inaalaga ang unforgiveness sa puso mo for the longest time. You've been bitter. Meron kang sama ng loob sa isang tao. I know and I believe that this is the perfect time to forgive. Sabi ng Bible, no,
patatawarin ka ng Diyos, kung ikaw muna mismo ay nagpatawad, and nagsisimula ang kalayaan sa puso mo, kagalingan sa puso mo, if you forgive others. So, pray with me. Close your eyes. Nasan ka man ngayon, the Lord is just, ministering and hugging you right now and telling you, anak, forgive, forgive, and forgive. Father, to whoever is watching right now, may matagal na sigurong kinikimkim na galit sa kanyang puso. 10 years, 5 years, 3 years, 2 years nang may bigat sa kanyang puso. Lord, starting today, this very moment, Lord God, we are releasing forgiveness. Nasaktan ka ba? Iniwan ka? Niloko ka? Nascam ka? Masakit at talagang ang bigat ng nararamdaman mo ngayon. The Lord is telling you, anak, ako ang bahala sa'yo. Ako ang bahala sa future mo. Ako ang Diyos na kayang ayusin ang lahat. Basta ang kailangan mo, hindi maintindihan lahat. Ang kailangan mo, maniwala at magdiwala sa Panginoon. And so say with this prayer, Lord, I forgive this person in the name of Jesus. Amen. Amen. And even as you prayed, Jamie, the Lord showed me scores of people na talagang they prayed with you and they received the grace of God to be able to release forgiveness unto all those that have hurt them in the past. And they have kept this in their hearts for so long. Today, the Son has set you free. You are free indeed. Receive your freedom. You are free to love on people. You are free to forgive others as well because you yourself have received forgiveness from the Lord. Just rejoice, kapatid. And meron din isa na nanonood is battling COVID-19. You're in the hospital. The Lord is restoring and giving your lungs its full strength, bringing it back to normalcy. Receive that healing in the name of Jesus. There's also someone right now at home, you've been a dialysis patient for 3.5 years. The Lord is restoring the full function of your kidney. Receive your total and complete healing now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Are you walking in the wrong lane of life? Puro bisyo, utang, bitterness, and unforgiveness? It's time to change direction. Jesus is offering us to walk in the right path towards change. Kailangan lang natin isuko ang ating buhay at daladalang kabigatan sa Kanya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, mamuhay tayong matuwid kasama ni Jesus. Sabi ng Salmo 84:11, dahil kayo, Panginoon Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala niyo rin kami at pinararangalan. Hindi niyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Thank you, Jesus, for guiding our path and for blessing us eternally. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more! Lumalaki ako nung wala siya. Naghahanap ka ng magde-defend sa'yo, yung magpaprotect sa'yo. Pero wala akong matakbuhan. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Binibigay mo naman lahat. Pero bakit sa'yo pa ito nangyari? Hindi stable yung income ng mga full-time pastors. Sobrang nagsastruggle po sila nun. Hindi perfect yung family namin. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord na I grew up in a Christian family.